pinakaulo ng nagbabagang balita nitong nakaraang linggo. Public officials ng Cabangan, Zambales naglakbay-aral at benchmarking sa lungsod ng San Pablo. 3 centenarians ng lungsod ng San Pablo na bigyan ng cash benefits. Gem ng Palengke magsisimula na. Mayora Jem Castillo ginawaran bilang Most Outstanding and Influential Philanthropist Singer Artist of the Year 2023. 481 beneficiaries ng ikatlong distrito ng Laguna nabigyan ng cash assistance ni Congressman Loreto S. Amante. Samahan ng San Pablo City Airsoft Practical Shooting bumisita sa tanggapan na City Administrator Larry S. Amante. Ilang resolutions na pagtibay sa 54th regular session ng Sangguniang Panglungsod ng San Pablo. Mga magulang ng underweight children dumalo sa seminar on backyard gardening and seeds distribution. San Francisco at Dapdapan Districts first placers sa BNS Cooking. Tatlong centenarians ng lungsod ng San Pablo nabigyan ng cash benefits. Sa tagubilin ni Mayor Vicente B. Amante ay agarang nabigyan ng 100,000 pesos cash benefits ang tatlong centenarians ng lungsod ng San Pablo noong July 25. Ang cash benefits mula sa DSWD National Office ay ipinagkaloob kina Paz Andes Faraon ng Barangay San Francisco, Fidela Sigaral ng Barangay 3D at Josefina Tolentino ng Barangay San Rafael. Cedric Randang nagbabalita. Gem ng Palengke magsisimula na. Para sa patuloy na pagpapalago ng San Pablo City Public Market ay tinaguyod ni Mayora Jem Castillo ang Gem ng Palengke na isang beauty pageant na kung saan ang mga kandidata ay ang mga manininda ng pamilyang bayan. Ang programang ito ay lubos na sinusuportahan ni Mayor Vicente B. Amante upang lalo pang maging masigla ang kalangalan at negosyo sa buong palengke. Jo Marilat nag-uulat. Mayora Jem Castillo ginawaran bilang Most Outstanding and Influential Philanthropist Singer Artist of the Year 2023. Kamakailan ay ginawaran na muli ng pagkilala si Mayora Jem Castillo bilang Most Outstanding and Influential Philanthropist Singer Artist of the Year 2023 ng Most Influential Filipino Awards. Ang award ay pinagkaloob sa butihing Mayora sa kanyang patuloy na isinasagawang mga charitable projects lalo't higit sa mga kapuspalad niyang mga kababayan. Ito po si Christine Mejica nag-uulat. 481 beneficiaries ng ikatlong distrito ng Laguna nabigyan ng cash assistance ni Congressman Loreto S. Amante. May 481 beneficiaries mula sa iba't ibang bayan ng ikatlong distrito ng Laguna ang nabigyan ng cash aid assistance sa payout noong July 21 na ginanap sa San Pablo Central Gym. Ang cash aid assistance sa ilalim ng AX program ay sa tuwirang pakikipag-ugnayan ng butihing congressman kay House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez at sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development. Suportado rin ni na Board Member Yancy Amante at 3rd District First Lady Madet J. Amante ang nasabing kapaki-pakinabang na programa. Evelyn Aquino nag-uulat.
Samahan ng San Pablo City Airsoft Practical Shooting, bumisita sa tanggapan ni City Administrator Larry S. Amante. Personal na inayayahan si City Administrator Larry S. Amante ng mga opisyales at miyembro ng San Pablo City Airsoft Practical Shooting sa pamumuno ni Ginoong Arvin Aquino para sa gaganapin na Club Shoot, Fun Shoot for a Cause na gaganapin sa July 29, 2023. Layunin nito na mapalaganap ang kasanayan at kasabay ng paglilibang at pagkakaroon ng responsableng kaisipan ukol sa paghawak at paglalaro ng airsoft pistol. Ito si Angelo Rojas Nagu. Mga magulang ng underweight children dumalo sa seminar on backyard gardening and seeds distribution. Tinuruan ng pagtatanim ng iba't ibang gulay ang may 60 magulang ng mga underweight at severely underweight children sa iba't ibang barangay ng lungsod ng San Pablo na dumalo sa seminar on backyard gardening and seeds distribution noong July 18 sa Covered Court, Barangay San Gregorio. Ang program ay sa pagtataguyod ng City Population Office at pakikipagtulungan ni Mayor Vicente B. Amante at City Administrator Larry S. Amante. Pagkatapos ng seminar ay binigyan sila ng buto ng kalabasa, pechay, mustasa, okra, aplan kangkong, upo, patola, talong at sitaw upang maitanim sa kanilang mga bakuran at maging source ng kanilang pagkain. Ito po si Nancy G. Quezon Vidal, nag-uulat. San Francisco at Tapdapan Districts, first placer sa BNS Cooking Contest. Sa ginanap na BNS Cooking Contest noong July 21 sa Pamana Hall, ay naging first place ang San Francisco District sa main dish category. Second place ang Dapdapan at third place ang Del Remedio. Sa dessert category naman ay first place ang Dapdapan, second place ang Fully Almeda at third place ang Del Remedio. Tumanggap ng cash prizes ang mga winners ng 5,000, 3,000 at 1,000 at 500 sa mga non-winners. Sa kasiyahan at pagpasalamat naman ni Mayora Jem ay nagkaloob naman siya ng karagdagang 3,000 sa bawat distritong lumuhok sa cooking contest. Dean Almanza, nagbabalita. City Veterinary Office nagsagawa ng anti-rabies vaccination noong July 24. BFP San Pablo City Fire Station pagdalo sa lingguhang pagtataas ng watawat at turnover ng duties and responsibilities para sa incoming duty personnel sa pangunguna ni Deputy City Fire Marshal Noreen Biglete. GAD San Pablo, unang pagpupulong ng mga miyembro ng Local Council of Women. City Cooperative Office, pagbubuo ng Manual of Policies and Operating Procedures ng St. Paul Cooperative Union noong July 22 at pagdalo sa Provincial Cooperative Development Council Strategic Planning, Los Baños, Laguna noong July 24. CDRRMO San Pablo Disaster Preparedness Equipment 3-day exhibit sa SMCD San Pablo kaugnay ng celebration ng National Disaster Resilience Month 2023. Senro, regular joint inspection sa Barangay Santa Elena at Bagong Puok noong July 21, 2023 kasama ang City Health Office, Zoning Division, City Solid Waste Office at Business Permit and License Office.
City Population Office pre-marriage counseling noong July 25 sa 9 na couples. Narito ang ilang mga kaganapan sa mga barangay sa lungsod ng San Pablo. BIO 5B nagsagawa ng weekly cleanup drive noong July 23 ng umaga. BIO San Diego dumalo sa Barangay Children Association Assembly para sa Horseshoe Cluster noong July 22 na ginanap sa Santo Angel Covered Court. Dumalo ang mga BCA officers, VAUC BCPC desk officers at ilang kagawad. BIO San Lucas 1, sa atas ni Chairman Romel Cordano ay nagbahay-bahay at namigay ng IEC materials si Kagawad Lorilyn M. Ralino na Chairman ng Committee on Health and Sanitation upang malaman ng mga taga-barangay kung paano mapupuksa, kung saang lugar maaaring magbahay ang mga lamok at iba pang impormasyon upang makaiwas sa sakit na dala ng dengue virus. BIO San Mateo, sa handog tulong ni Councilor Carmela Acevedo, katuwang si Chairman Rodelo Arceo at sangguniang barangay, ay isinagawa ang Project 3M, malusog at malinaw na mata noong July 22. Upang manatiling updated sa mga kaganapan at anunsyo sa ating bayan, tutok lamang sa City Information Office. Palaging pakatatandaan na ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong lungsod, Vicente B. Amante, ay laging bukas at handang maglingkod para sa lahat. Hanggang sa susunod na linggo, ito ang CIO Weekly Report.